Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong October 16 to 31, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Yan na reading tayo Virgo ha. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card ha. Tatandaan nyo palagi yan. Para kay Virgo. Thank you. Makaka-receive ka raw ng good advice from a wise person or pwedeng ikaw iyong magbibigay na yun ng advice sa isang tao. Siyempre, you need to use your intuition to make a beneficial change. Maaring mas more ka magtitiwala this time sa intuition mo or sa sarili mo. May mga bagay na pagpapasyahan mo to change o may mga bagay na pag-iisipan mo to change, no? And a journey either physical or mental will leave you wiser at the end. May mga pinagdadaanan yung iba sa inyo, no? Either mental or physical man yan, may mga hirap na hanggang ngayon, dala mo pa yon or na nahata ka ng sitwasyon, pwedeng gano'n. No, yun daw, pagsubok lang yon, no? Pagsubok lang yon dahil mas magiging mas magiging matatag at mas magiging mas makakaya mo pa yung mga darating na pagsubok. Kumbaga, di ba ang elephant kasi tumatagal sila ng 100 years almost o lapas pa, parang ganun, years talaga, di ba? Sa kumbaga, umulan, bumagyo, umainit man ang araw, naranasan na niya. Ganun siya, no? Syempre, money will coming to you. Congrats, maari na may mga bagay ka na pinag-isipan related to money or there's a value things na nagkakaroon ka ng pagsubok, no? Pwedeng gano'n. Sa relasyon, sa family, sa trabaho, sa stability, kung saan man yan. Mentally, kung physically, kung ano man yan, no? And you feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or gold. Ba't ganun? Dito na rin yung money. Yan. Parang dito ka sa point na parang malungkot, may lungkot. Ako na nakikita sa'yo, parang may kulang, parang may nahihirapan ka sa sitwasyon na gusto mong maging okay yun at maging stable yung bagay na yun. Andun ka sa point na yun. No? Kung saan man yan. Maaring you have a goal na gusto mong na nagkakaroon ka ng pagsubok doon, na gusto mong ma-okay yun or maging stable. Kung saan man yan, sa pera, sa money, sa love, goal, in a situation. Slowly but surely getting ahead. Siguro may mga bagay talaga na you want to make sure, no? Or may mga bagay na hindi mo talaga ganong minamadali. Or pwede rin naman, kasi nandito si Barrier, at saka nandito to, may mga sitwasyon na hanggang ngayon is nagiging pagsubok siya sa'yo. No? Na hanggang ngayon, nahandun yung, kumbaga, maaaring hindi pa siya totally na-resolbahan o nagkakaroon ka ng stress, problem, mga ganong sitwasyon, o kung saan man yan, no? Basta there's a goal, kung goal man yan, love, money, or goal, yun na nakikita ko sa'yo. Parang nagkakaroon ng hindi complete situation. No? Na nagiging mabagal ang lahat. Maring ganun sa iba sa inyo. Pay attention to your health. Ay, ito na, sa mental health nyo, no? Yan, mas siguro, hindi kayo sa point na marami kayong inaalala or marami kayong iniisip, lalo na with Cup to Barrel, pwedeng sa trabaho, sa negosyo, sa pera, or sa love life, kung any situation. No, wag kayong masyadong, bigyan nyo din ng time yung sarili nyo. Huwag kayong masyadong mag-focus sa ibang bagay na baka nakakalimutan nyo na yung sarili nyo, ha? O kaya kahit pag-iisip lang, mahirap na din yun no? Magiging cause of rin yan. Things will not always be this way. A change is coming.
Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung ano yung pagdadaanan mo pa, no? Magbabago at magbabago iyon. Kasi this is a transformation. Parating na daw ang pagbabago or may mga bagay o sitwasyon na gusto mong baguhin, na matagal na meron ka or matagal na yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun na gusto mo siyang baguhin. No? At gusto mo maging stable yun. Pwedeng ganun. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. May mga gusto kang palitan, ayusin, transform, baguhin. Marami kang iniisip. Energy ni Virgo. 16 to 31. Energy ni Virgo. 16 to 31 October. Thank you. Ooh. Ay. Pwede nakuha. Stable ah. Happy. Okay, energy mo. Okay, energy mo, masaya naman, no? Kumbaga, you feel complete naman, may mga bagay o sitwasyon talaga na handin yung strong relationship with someone, pwedeng family, anak, magulang, kapatid. Kasi andito rin si family. May mga bagay ka na hinihiling din kasi, no, dito sa nakikita ko. Kumbaga, yung energy mo kasi, it's more on, alam mo yung parang you're sacrificing with something to achieve, parang gusto mo ng fortunate outcome dun sa bagay na yon. Halimbawa, sa relasyon, kasi nandito siya oh. Diba? Parang may mga bagay na gusto mong panindigan or may mga bagay na gusto mong ano ba to? Parang halimbawa, there's a struggle situation, diba? Ay, anak, bigista! Bigista yo, yamete! Onigay. Halimbawa, saan na ba ako? Anak naman, nawala sa intuition ni mami. Halimbawa, andun ka sa point na kung nagkakaroon ka man ng struggle, gusto mo makamit yung bagay na yon. No, maaring you're waiting for something, na handin yung naghihintay ka, may mga bagay na hinihintay ka, or may mga bagay na naghahanap ka ng katotohanan, o you want something na enlightenment for something, no? Maaring gano'n. Sa iba naman sa inyo is maaring yung energy mo is naghahanap ka na o nagkakaroon ka ng mga bagong plano sa buhay, mga bagong strategy, nag-iisip ka na, maaring gano'n, o kaya nahandun ka sa sitwasyon mo na may mga bago kang pananaw sa buhay this time, no? Na gusto mo na makamit yung bagay na yun at gusto mo na panindigan yung bagay na yun. Baka maari din na iba sa inyo is busy kayo. 16 to 31, magiging busy yung iba. Teka lang. May popo eh. Tingnan natin ang parating. Baka busy ka dahil sa mga bagong gusto mong gawin this time. Nagkakaroon ka ng mga thinking about strategically. Ano ang parating kay Virgo? Anong parating sa kanya? $16 to ano? Okay. Ano po to, universe? May marireceive ka raw. Okay, parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, there's an offering or you will receive something. Yun ang nakikita ko. Pwede makaka-receive ka ng gift, makaka-receive ka ng pera, makaka-receive ka ng tulong, ng pagmamahal, or ikaw ang magbibigay nun. Vice versa tayo, no? Maaaring ito is magagaling sa isang tao na kapalagayan mo ng loob. Pwedeng kapatid mo, pwedeng asawa mo, pwedeng anak mo. A person na kapalagayan mo siya ng loob. Kumbaga, you feel doon, parang wala naman ako nakikitang trouble doon sa bagay na yon. Ako nakikita dito. And then also, ang parating sa'yo, may hihingi ng tulong. Pwede ikaw ang hihingi ng tulong or someone is hihingi ng tulong sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Or may mag-a-apology. Pwedeng mag-a-apology sa sa'yo or ikaw ang mag-a-apology, vice versa.
Yun ang nakikita ko dito. Yun ang parating sa'yo. Meron ka daw there's an idea of creativity na na gusto mo siyang gawing makatotohanan. Parang siguro may idea ka na there's an idea to create na gusto mong maganap o masolusyonan yun o makamit yun. Meron ka daw ganun na gagawin. May uumpisahan, sisimulan, o umpisahang muli. Parang ganun. Yun ang nakikita ko sa dito. Sa iba sa inyo is meron kayong mga new project, ganyan. Merong mga pagpapasya na gagawin, mga bagong pagpapasya. Sa nakita ko dito, mga project idea creation. Tulad ng sabi ko kanina. Meron ka daw meron daw isang sitwasyon na makikipagsapalaran ka dun. Yun nakikita ko. And also, may makikita pala, no? Parang merong union. Ako nakikita. Hindi ko alam kung sa iba sa inyo siguro, may union ng family or relationship, magkakaroon ng pagbubuklod-buklod or pwedeng may mga happy situation, ganyan. Kung ano man yung happy situation mo, kasi may excitement ako nakikita dito. Baka may darating na birthday, baka may darating na celebration, ganyan. Basta may sitwasyon daw na ikaka-excite mo dito. Parang may gusto kang gawin. Tingnan natin. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Virgo. 16 to 30. Okay. Dapat mong iwasan. Ano pong paka-explain niyo po, universe? Okay. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mo daw iwasan yung mapanghinaan ka ng loob. Yan. Iwasan mo mapanghinaan ka ng loob, pero iwasan mo rin. Alam ko naman na hindi ka nagmamadali sa lahat ng aspeto ng buhay mo Kasi kung titingnan ko dito, talaga pinag-iisipan mo maigi yung mga bagay-bagay, Kasi ayaw mo mag-mess dun sa bagay na yon. Okay naman yon, good naman siya. Pero may mga bagay lang siguro na iwasan mo. Ang dapat mo iwasan kasi yung hindi ka makapagplano na maigi. Yung pilitin ng isang bagay sa isang sitwasyon na pwedeng ikapahamak, pwede ganun. Iwasan mo yung mga i-delay mga pwede namang gawin na, no? Pwede namang gawin na ngayon, ba't i-delay mo pa? Iwasan mo siguro yung mga tao na sinungaling, mga tao na manipulative, mga tao na controlling, bastos, ganyan, hindi nakikinig, yan, yung mga tao na nang-aabuso, iwasan mo na lang yun, mga tao na hindi marunong tumupad sa isang salita, yan, umiwas ka sa mga ganong sitwasyon, or sa sarili mo, ganun din, no? Being an aggressive situation, or maging agresibo ka, yun, iwasan mo rin. Kung in a good way, okay naman, no? Iwasan mo siguro din yung, alam ko naman na hindi, kasi siguro may iba, kaya rin siguro hindi ikaw ito. Ang nakikita ko dito siguro may tao na parang nag-iisip siya ng hindi na pag-iisipang mabuti. Alam mo yun? Halimbawa, mag-iisip siya ng hindi niya iniisip yung cause, yung advantage and disadvantage ng bagay na yun, di ba? Yun. May tao kasi ako nakikitang ganun. Yan. Yan ang ko nakikita dito. Siguro, bigyan mo lang siya ng payo. The best. Kung meron kang tao nakakilala na gano'n, bigyan mo lang siya ng payo.
Kasi minsan may tao na parang pabigla-bigla or impatient siya or hindi niya pa napag-iisipan yung action, decision, or yung move niya, no? Sa nakita ko dito. Sa love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Virgo? 16 to ano po? 31. Sa iba sa inyo, sa sarili nyo to. Sabi ko sa inyo eh. Sa iba sa inyo, sarili nyo to. Stress ka? Ba't parang nag-worry ka? Iba dito, family. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, ate sa single, meron ba te? Ay, may ano, something happen sa'yo. Namaya ako sasabihin na. Sa mga single, parang wala naman dumarating. Sabi dito sa single, you need to be patient. Pero may makikilala ka na isang tao sa buhay mo. Iba dito, mas bata to sa'yo. Mas bata sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. May makikilala kang mas bata sa'yo. Okay lang na may makilala ka mas bata sa'yo, pero yung kung hihingi siya ng, ikaw ang magbibigay ng suporta sa kanya hanggang, huwag naman, Diyos ko naman. Hindi ka naman hindi ka naman charity, okay? Kung kayo is nagkahiwalay, itong taon na to, no? This week, ang nakikita ko kasi dito, itong tao na to, they feel alone or they feel sad. Naghihintay siya ng tamang panahon, tamang pagkakataon, nagkaroon siya ng awakening na hindi ka pala niya kayang bitiwan. Yun ang nakikita ko sa tao na to. Kahit na nag-move na, no, kasi hindi ka pa niya ma-let go dito. Hindi ka pa niya ma-let go. Ando pa rin magpapahalaga na nakita ko or vice versa. Gusto niya humingi ng tawad at umaasa siya na makakamit yun. Ako nakikita dito. Pero hindi ko na alam bakit ganito. Parang medyo napapagod siya sa sitwasyon niya o mayroon siyang sitwasyon na napagod siya o may sitwasyon na parang iniiwasan niya, no? Pwedeng iniiwasan ka niya or kasi hindi ko nakikitang still holding ka niya, nagkaroon siya ng awakening kasi wala ako nakikitang movement pa sa kanya. Totally. Yun na nakikita ko sa kanya. Wala ako nakikitang paghakbang pero nasa isip ka niya. No? At kinikimkim niya lang to. Yun ang nakikita ko sa kanya. Hindi niya alam. Kasi natatakot din siguro siya ma-reject. Yun. Kung kayo naman is in a relationship. Kung kayo is in a relationship, ano naman yung suporta ng bawat isa? Kasi you keep all your feelings din naman siguro. Ay, pupo. Hindi yan. Nag-aaway pa sila. Sila lang naman dalawa na andun. Ano ba yun? Yun. Nandun kayo sa sitwasyon niya. Siguro hindi lang talaga kayo, yung super open. Yun na nakikita ko sa inyo. Hindi lang kayo siguro super open sa isa't isa. Siguro andun kayo sa point na pakiramdaman, maybe, yung iba sa inyo, no? Dito sa nakikita ko dito. Pero when it comes to support, andun naman yung andun naman yung supportahan. Kasi ang pinipili din ng isa is parang want to be alone or maybe handle lang talaga na may mga bagay na may mga inaayos siya. You know, kumbaga nahandle lang din yung isa na naghihintay. Kumbaga, kausapin mo ko or hindi, okay lang din. Parang maghihintay pa rin ako, nandito lang ako. Parang nahandle sa point na yun kasi sa nakikita ko dito. Yun, keep feelings. No, ako nakikita dito. Keep emotion and feelings. Yun. Nagkakaroon naman ng pagtutulungan. Hindi ko na alam why, pero may sakit ba yung isa dito? O may nararamdaman na sadness? O may mga bagay na want to progress?
pwedeng sa side mo o sa side niya. Parang may pinaprogress na sitwasyon sa mga magkakarelasyon o sa relasyon na to is kailangan may mga bagay na need to progress. Kasi why? May mga frustration ako na nakikita. Hindi ko alam kung sa part mo o sa part niya o sa part ng relasyon na to. May mga frustration, may mga situation na gustong ma-achieve, mag-success, na they feel empty or hindi yung may mga unfulfillment situation, ganyan. Ako nakikita dito. Pero kinikimkim lang yun eh, no? Maaring kinikimkim mo or kinikimkim niya. Or nagkikimkiman lang kayo at hindi kayo ganun ka-open when it comes sa mga bagay-bagay, no? Sa inyong dalawa. Pwedeng ganun. Mahilig mag-isolate yung isa, kumbaga, no? Or palaisip, mga ganyan. Feeling frustrated, ganyan. So, nakita ko dito. Feeling empty, drained. Kasi andun yung, parang meron siyang gustong ma-achieve. Meron may gustong ma-achieve na hindi ko maintindihan kung ano yun. Gusto ma-fulfill and ma-achieve, pero hindi pa nangyayari. Kaya siguro nagkakaroon ng frustration. Money. Kamusta po yung money ni Virgo? Ang gulo ah. Ano ba yun? Money, money, money. Okay. When it comes sa money mo, natin na. Nagja-jungling yung iba. Pero ano ka, no? Ano ka? You control yourself when it comes to a money rin. Kasi sa nakikita ko dito, no? When it comes sa money mo, actually, magulo, ano? Parang ang dami mo naiisip na bagay. No, marami ka naiisip na bagay pero hindi kaya. Parang gano'n. Siguro marami kang gustong gastusin, marami kang gustong bilhin, o marami kang gustong mangyari. Kaso hindi kaya, kumbaga. Kumbaga nandun ka sa sitwasyon mo na pinagkakasya mo yung, siguro you have a budget or pinagkakasya mo yung meron ka sa ngayon. No? Nandun ka sa point na yun. Kaya nakikita ko sa iyo is nag-isolate ka o pinag-iisipan mo talaga yung mga gastusin o yung paggastos kung dapat ba o hindi dapat. Nandun ka sa point na yon kahit na ang dami mong gustong mangyari o gustong bilhin o gustong pagkagastusan man yan, na tinitimbang mo yung mga bagay-bagay. Ano? Andun ka sa situation mo na naghahanap ka rin ng clarity. Kumbaga, tinitimbang mo dapat ba, hindi ba dapat. Nandun ka sa point na yun. Kaya medyo yung pera mo sa ngayon, hindi ko pa totally nakikita yung a big successful when it comes to money. Ganun, sa nakikita ko dito, nagkakaroon siguro ng depression or thinking of negativity when it comes to money. Yun na nakikita ko sa dito. So, syempre, yung illusioning, no? Yung illusioning to achieve or yung illusioning. May mga wishful thinking kasi ako nakikita sa iyo. Yun ang nakikita ko sa money mo. Pero ang sabi dito is, magaling ka daw mag-manage or magaling ka naman daw mag-control ng iyong kaperahan. Kaya, masusolusyonan mo siya eh. Kasi alam mo paano mo resolbahan pagdating sa pera. Kaya mo siyang resolbahan. Siguro may mangyayari lang na small gathering, kanya 16 to 31, kung merong ako nakikita na hindi ko alam kung magbibigay ka ng suporta sa isang tao or may pagbibigyan o may magaganap na isang small gathering or celebration. Pwedeng ganon. May mga joy, creativity, celebration, konting kainan, or konting, parang may ganon ako nakikita sa iyo na magaganap o mangyayari. Sa iba naman sa inyo, nag-aaway yung mga anak ko. Sa iba sa inyo, may nakikita ako na may tao, another message na to may nakikita ako na may tao na magulo yung isip at nawawala ng pag-asa. Or andun yung feeling hopeless kasi siya, no? Ganyan. May nakikita rin ako dito na disloyal.
na tao. And also, may nakikita akong bahay. May nakita akong bahay. Hindi ko alam kung sira siya. Sira ba siya? Nung papagawa ka ba? O may sira ba yung bahay mo at hindi pa tapos? Yun. Baka masisira yung bahay mo. Baka may butas. Baka ano. Yun, may nakita akong ganun. Kaya siguro nahanding yung depression. No? O kaya nahanding yung sitwasyon na may mga sitwasyon na hindi pa total talaga nagsasucess o hindi pa na bubuo, maaring ganun. Kung sa aspeto ng buhay. There's an unhappy situation. Meron akong unhappy situation. May nagkaroon din ng separation or hindi pagkakaintindihan, pwedeng ganun. Pwede rin na may mga cancellation o maka-cancel. May mga sitwasyon na pwedeng tao or situation na hindi mag-fit sa'yo. Ganun na nakikita ko dito. Ba anak, dito. Tingnan natin ang advice. Siguro may mga sitwasyon pa na hindi pa totally naayos o hindi pa nag-heal, ano? Sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko kasi. Actually, ang dami mga iniisip eh. Ang dami mong iniisip talaga, sobra. Okay. Okay. Sabi ito, huwag ka daw mawawala ng pag-asa. Huwag kang magwawala ng pag-asa. Kailangan mo lang din talaga na maging devoted dun sa mga decision making mo or sa mga gusto mong gawin this time, sa mga plano mo, ganyan. And may mga bagay daw na need to progress. May mga bagay na kailangan desisyonan, harapin. And then, syempre, ilaya mo daw yung sarili mo sa isang sitwasyon na hindi naman magwo-work sa'yo, no? Kailangan mo daw kasi is to action, you need to be prepared, and then mag-explore ka, gawin mo yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin in life, no? Fokusan mo yon. Siyempre, may mga sitwasyon daw na huwag ka mawala ng self-doubt, huwag ka magsi-self-doubt sa sarili mo or magda-doubt. Yun na nakita ko kasi may mga lack of clarity sa'yo, no? May mga napanghihinaan ka ng loob, nawawalan ka ng gana, may mga ganun sitwasyon ako nakikita sa'yo. And then, may blockage, kumbaga, no? Nakikita ko rin dito, magkakaramdam ka ng disappointment, no? Siguro wag ka lang mag-focus doon sa tao or sa sitwasyon na yun, no? Or may mga bagay na ma-hold ka ng nakaraan. Or may mga malalak of plan or may frustration, wag ka lang mag-focus sa frustration mo hanggat maaari. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Umiwas ka rin sa mga tao na, siguro when it comes sa sarili mo is, siguro hindi naman ikaw yun, ano. Pero kung makakatulong lang naman, okay naman. Yung magdikta ka ng tao, ganyan, o pagdidikta ng isang tao, no. Yun. Kung makakatulong siya, it's good naman, no. Pero kung makakasama, di ba, wag na lang. Parang wasting time lang din, di ba? Yun ang sinasabi dito. Yun, umiwas ka sa mga tao na pwede ka mabastos, hindi makikinig, matigas ang ulo, para sa kanila tama sila, mga ganyan. Iwas ka na lang. Basta wag ka daw mawawala ng pag-asa. No? Palagi. Huwag ka mapanghinaan ng loob. Huwag ka magdalawang isip or huwag ka mag-doubt sa sarili. Kung may mga nangyaring mali, huwag mo pagsisihan. I-ano mo yun na learning sa'yo, no? Yun na nakikita ko dito. Yun. May sinasabi ditong paghihigpit o naghihigpit. Hindi ko alam kung ikaw is naghihigpit or someone is naghihigpit. May naghihigpit. May paghihigpit. Ako nakikita sa iyo. Yun na nakita ko. Hindi ba sumasakit likod mo? O may sakit ka sa likod? Bandang likod. May kukonek sa'yo. A person who is in a distance. Pwedeng, pwedeng bago sa iba. Sa iba dito, baka kakilala mo na to.
Pwede nasa probinsya, pwede nasa ibang bansa, ganyan. Iba dito ano, iba yung lahi ng ano mo, ng connection mo, relasyon ano. Kasi may ibang lahi ako nakikita dito eh. Iba yung salita niya eh. May mga collaboration, dealing, ako nakikita na parating sa'yo. Na maaring maraming tao. Maraming ko-connect sa'yo oh. Madami akong connection na nakikita dito. Pwedeng 3, 4, 8, 11. Madaming tao eh. Madaming tao siya. Maraming ko-connect sa'yo, ibig sabihin. Pwedeng collaboration, connection, partnership, dealing, yung mga dealing situation, ako nakikita sa'yo. Arigato, namaste, God bless.